Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 8, naku, ikawalo ng Pebrero 2024, andito si Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android. Pwede po yan. Live tayo sa YouTube at saka sa Facebook. Follow, like, share, subscribe. Ano pa isa? Love. Love. Comment naman kayo dyan. Pusuan nyo. At mag-comment po. Yung mga nag-flood po ng aming mga chat, bahala na kayo sa buhay nyo. Bahala na ang karma sa inyo. Text line 0999-376-6768. Mapapanood ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Signal, Channel 24 yan. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA Affordabox, Channel 25. Mangyari pong i-scan lamang ang inyong mga receivers or boxes. At doon mahahanap nyo na ang Aliw 23 at ang Karambola. Oh, alam mo, birthday ng nanay ko ngayon. Ganun ba? Wow. Maligaya. She would have been, what, 96? Ganun, oo. Oo, kung buhay pa siya, no? Ay, buo ang kad namin, siyempre, magsisimba ngayon. Ay, ito daw, gusto magpabati ulit? Aba, gusto magpabati, di wag natin batiin. Wag natin batiin itong si Mary Rapatan Hermano. Artemio Osir Hermano. Okay. Dada Rapatan. At si Maria Janice Sabitsana. Okay. Huwag natin batiin yung mga yan. Batiin yung mga yan. Sino-sino nga ba yan? Si Mary Rapatan Hermano, Artemio Osir Hermano. Dada Rapatan at Maria Janice Sabitsana. Ayaw namin kayong batiin. Kasi gusto nyo magpabati Okay. Diba? Pag gusto, ayaw namin batiin. Okay. O ngayon, ito pare, mainit-init pa to. Alin to? Anong balita? Hindi daw binati. Merong gusto magpabati. Ito hindi binati. Sino? Pera lamang bukod tanging si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang pumunta doon sa mga events. Ang presidente po, President Marcos Jr., ay nagpunta sa Davao. Sa Davao. Oo, yung nangyari doon na malaking sakuna. Marami nangyayari sa Davao kasi okay. Yung baha. Tama. Kaya dami na namatay dyan. Climate change. At tapos ngayon nagkaroon naman ng malaking landslide sa mining area. Parang pagkabalita ko, 7 ang nasawi. Okay. Ang presidente po, nag-approve. In-approve niya na, parin Joel. Okay. Yung release ng disaster fund. 265 million aid sa mga biktima po ng floods and landslides dyan sa Davao. Okay? Actually, yan ang unang-unang purpose ng pagpunta niya sa Davao. Siyempre, magandang i-highlight itong balitang ito. Dahil nga pwede na nating sabihing away between the Duterte Group and the Marcos Group. Na Davao-based siyempre yung mga Duterte Group. Sinabi ko nga kanina, si Sara lamang, Vice President Sara lamang, ang pumunta, nag-attend ng mga events kung nasaan si Marcos. Oo. Okay? Emergency
cash transfer po ang ibinigay doon sa Davao, 265 million. Dadaan yan sa DSWD. At hindi lamang po para sa relief goods yan at pagkain. Okay? Kasama na po yan yung tulong. Halimbawa, yung mga nasira ang bahay. Okay? Mga probinsya, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Tigte 30 million ang tatanggapin daw ng mga probinsya na yan. Bakit significant yung pagdalaw ng presidente sa Davao? Nag-aaway nga sila eh. Diba? Meron silang Kaya yun ang headline. At dun sa isa kasi, sa isang event, nagtalumpati ang presidente at sinabi niya, masaya daw siya, nakabalik siya sa Davao. Dahil ibang klase raw ang pagmamahal at pagtanggap na binigay ng Davaoeño sa kanya. At sa kanyang pamilya, noong pa man, hindi pa siya presidente, maski hindi pa eleksyon, hindi pa kampanya. Noong senador pa lang siya. Ganyan daw talaga, mainit ang pagtanggap sa kanya. So, masasabi mo parang ito ang Pangulo ay nagme-mend ng fences, ika nga. Parang gano'n. Yung mend ng fences, ibig sabihin kung may sirang bakuran, sinusubukan niya ayusin. Ikaw ang nasa poder eh. Siya'y umaabot, nagre-reach out. Ganoon dapat. Oo, di ba? Ganoon. Hindi, Ganun magandang, yun, ika nga. Kasi marami nangyari. Strategiya yun. Nakalipas. Nagsimula yan, tinanggalan ng intelligence funds. Confidential funds. Ang vice president, hindi lang yun. Pati yung Department of Education, tinanggalan. Ayan. Diyan po nagsimula yan. Tapos umugong pa yung International Criminal Court. Yung ICC. Ang balita, unconfirmed at denied to. Denied. Na hinahayaan ng Marcos administration, yung mga ICC investigators, na to build a case against Duterte. Ngayon pong umagan to, nagsalita ang PNP. Ang sabi kasi ni dating spokes, si Harry Dacoller, Roque. Alam ba si Harry Dacoller? Dacoller? Alam ko lang yan, Harry Roque. Hindi, Dacoller yan. Dacoller, okay. Kasi napag-usapan yung telco. Right there and then, doon sa press conference, kinuha niya yung cellphone niya, tinawagan niya yung mga si Jasa, saka si MVP. First name basis sila at pwede niyang tawagan. Ganon. Malupit, Mayabang. Hindi malupit, mayabang. Hindi nga malupit, Para mga gagawin mo ba yun sa kalagitnaan ng press conference? Pick up a phone. Pinakikita mo na kaututan dila mo itong mga ito. Kaya Dacoller ang tawag niya. Well, anyway, ang sabi niya, malapit na raw arestuhin. Meron daw info na anytime aarestuhin si dating Pangulong tama. Rodrigo Roa Duterte. Si Harry Roque ang bitaw nung salitang yun Anytime. Anytime. Asan ang info? Asan ang proteksyon? Hindi po. Sabi po ng PNP. Hindi. Kahit na merong arrest warrant yung ICC, sino mag-i-implement yan? Meron ba silang force dito? Meron ba silang puwersa dito? Meron ba silang representation dito? Sino mag-i-enforce niyan? Hindi ba Republic of the Philippines? Simple lang, they do not recognize any jurisdiction. Precisely. That's the whole point. Sa bansa. Sino mag-i-implement niyan? Wala nga kayo. Hindi kayo recognize dito. Sino? Ang polis? Utusan niyo ang polis? Sabi po ng polis, manigas kayo. Hindi namin i-implement yan. Kahit meron man. Ang number one question dito, anong authority ng ICC mag-issue ng arrest warrant sa loob ng Pilipinas? Hindi ba? Magagalit ang lahat ng Pilipino pag nangyari yan. At hindi lamang yung pro-Duterte, maski yung mga anti-Duterte, hindi dapat mangyari yan. So, malinaw yan na
Hindi, tsaka may huling patutsada pa si Colonel Jean Fajardo, ang PNP Public Information Officer. Ano niya, sabi? We have no idea where Mr. Roque got his information. Ayan. Baka natulog. Malay mo, natulog. Tapos, o tinawagan niya si Jasa o si MVP. Doon siya kumuha ng balita. Doon niya kumuha ng balita. Ayos, Madali naman siya makatawag eh. The caller nga. The caller. Alalahanin natin, no? May mga maanghang na salitang nagkapalitan. Oo. Pinare-resign ni Mayor Sebastian Duterte si Marcos. Anong dahilan? Wala naman daw siyang ginawa. Di, paano yun? Fighting words ang tawag. Ang pagpaparesign po, kapag may kasalanan, halimbawa yung kay Nixon noon in the 70s, yung Watergate scandal. Okay. Yung kay Clinton, ano nangyari doon? Yung sex scandal with the White House aide or tawag nito, empleyado dyan sa White House. Hindi yun done nothing. Okay, ang labo nun. Pero anyway, tapos tinawag na adik ni President Duterte, si President Marcos. Ang problema, sumagot pa to si President BBM naman. Na hindi po, it was ill-advised. Maling advice yun. Maling input yan. You take the upper moral ground. Pag ganyan, nasa poder ka. Take the high road. Take the high road. Don't stoop down to that level. At talagang binebait siya doon. No. Okay. Sinabi nga pretty obvious. Nasa listahan siya ng PIDEA. Sabi ng PIDEA, walang ganyan listahan. So, sino nagsisinungaling sa kanilang dalawa? Tapos, yung separate, yung to secede daw. Legally, without violence. Sinasabi naman po, imposible yan. Yan ang sinasabi ni President Duterte. But anyway, so ang presidente, with that as a background, ang presidente natin nagpunta doon sa lugar na yun. Okay? At hindi umattend yung mga Duterte. Oo. Sino mga Pwera na lang. Sino mga nag-attend? Mga tao din sa Davao. Oo. Ibig mo sabihin, i-snub yung presidente. Oo, hindi pwede yun. Pare, binisita ng Pangulo. Magugulat ako kung nilangaw. Oo. Yung mga events Hindi dinumog pa Dinumog pa. So, ano po ang significance niyan? Hindi bawat sabihin ng Duterte group o pinuno ng Duterte followers, parang susundin ng mga tao doon. Okay? Isa po kasing event dyan, yung inauguration ng Davao City Bulk Water Supply Project. Right, oo. Ayan. By the way, ano yan Aboitiz Bulk Water Project. Tapos si Sabine. Bantayan nyo lang kung tatagain kayo, mga taga-Davao. Ito ba teka, may ano yan Yan lamang daw event na yan, yung bulk water, ang hindi pinuntahan ni Vice President Sara. Yan lang hindi. Lahat ng iba pang events, pinuntahan niya, bukod tanging yan, Davao City Bulk Water Supply Project. Okay. Ano po yan magkakaroon na finally ng tap water. Potable water ang mga taga Davao City. Ayan. Magkakaroon na po ng bulk ng tap water, ibig sabihin sa gripo. Sino ba ang local water district dyan na privatize? Good morning! Good morning, sir. Dito na si Jonathan. Good morning, good morning. Tapos namigay po ng mga electronic land titles sa mga land reform beneficiaries dyan sa buong Davao region. Mahigit 250,000 daw yan. Tapos, nagpirmahan na po sa construction ng Davao Public Transport Modernization Project. Yan yung bilyon-bilyon. Kasama dyan po yung city train system. Okay? Yan ang mga pinunta doon ni President. So, by the way, tinanong mo, yung Davao Water, ano yan, yung Aboitiz Infra Capital, ano yan? Ang may hawak ng kanilang unit Apo Agua Infrastructura.
12 billion peso bulk water supply to Hindi, the sino yung local water? Davao City Water, Water District. District. Oh. Water District. Government. Ang yan, kanilang kliyente is the water district. District. Ayan. Usually gano'n naman eh. Yun ang distributor. Yung water district, kliyente Is the ng distributor. water concessionaire, tapos silang... pero ito, may bulk water to. So, hindi ito basta, ano lang, bro, what do you call this, yung billing system. Hindi yung prime, O yung, sabihin mo na, para maging maliwanag. Hindi yan prime, taga yung metro. Hindi. May pag-asa yung mga May pagkasa taga-Davao. yung mga taga-Davao. Kung yun sa bulk sila tagain. Doon sila mag-aayos. No, it depends on how they are going to work it out. If, Hindi, maganda to kasi kung anong ito gagawin lagi nila natin dyan. pinag-uusapan. Sabi ni Mr. Sabin Aboitis, they're putting their money where their mouths are. Because 300 million liters per day, treatment facility powered by a 2 megawatt run-off river. Parang mas hydroelectric gusto ko power yan, plant. na namuhunan muna. Namuhunan siya, namuhunan. Namuhunan muna sila. yung private companies at ginawa yon at saka ngayon tayo sisingilin. Hindi, tsaka, Bakit dito sa atin, Manila Water at Maynilad, bago pa mag-invest, sisingilin muna tayo. hindi, namuhunan sila. Namuhunan Ay, na. paano nila nakuha yung concession kung hindi sila namuhunan? Ay, sa lagay. Namuhunan. Kumpara ka naman, lobbying ang tawag dyan. They had to work it out because they had foreign principals. So, Yan. may mga arrangements yung mga ganon. But anyway, yung Aboitis kasi have a long history of working Sa with Davao. Davao. Kasi sila rin yung Davao Light eh. Oh, right, sila rin right. yung distributor. Right. Para Meralco sila ng Davao. Ganon. Yes. Pero base po yan sa Cebu. Based in Cebu, but they've been in Davao. Nagsimula yan. They've been in Davao at for a nagsimula long yan sa time. shipping. Logistics Nung at- panahon ni President Corazon Aquino, yung command po, kumbaga patriarch, pinuno nung grupo ng Aboitis, naging presidente ng NAPOCOR, National Power Corporation. Ernie. Siya rin At ang presidente nun ng Ernesto Davao Light. Aboitis. At doon, yun, nakita kung paano ang power. Nag-shift ang Aboitis, binenta yung shipping, nag-shift sila, lumipat sila sa negosyo ng power. Dalawa kasi ang Meralco nila dun eh. Na Meralco Light, Davao Light at saka Cotabato Light. Sila yung mga distributor ng electricity doon. But I just wanted to make sure that everybody understands tayo tungkol dito sa pagbisita sa Davao. Kasi maraming nagsasabi, bakit wala si Presidente nung nagkakaroon ng flood? Hindi siya pupunta dapat doon. Otherwise, yung mga first responders, yung mga tutulong doon sa mga biktima at lahat, Ang labo naman doon. Gusto mo yung presidente na doon sa baha. Napakatanga naman ng observation. Oo nga, ang asikasuhin nila, yung presidente, imbis na yung asikasuhin nila, yung mga nabiktima. Ano ba yan? Hindi tama yung gano'n. Hindi ganon. Hindi ganon, hindi. Wala akong hindi pinuno na kalagitnaan ng disaster. Ay, pupunta Sinado siya doon. sa gitna. Wala yun. Oo. Sinano lang yun, yung kakainan. Yun po ang dapat na tanggalin pag gano'n ang pinuno. Sila lang yung mga nando doon sa Hayan, nung mantik silang mamatay nga, doon sa tsunami at bagyo, dyan sa Tacloban. Nando doon sila, hindi nila inasikaso yung, inasikaso nila, sarili nila. Wala naman yung presidente ron. Oo, pero Ang nandun lang yung senior officials yung mga yun. senior. Oh, senior officials. But in any event, dapat din maintindihan ng ating mga kababayan na ang Davao, or essentially Mindanao, maraming migrants yan. That is a migrant region. Davao. Not only Davao. Mindanao by itself. Land of promise nga yan eh. So marami in the dyan. 50s po, nagkaroon ng Maraming dyan, punta dyan. farmstead. Maraming Tawagin. pumunta dyan. Binigyan ng mga lupain, yung mga tao kung saan, iba-ibang galing. Iba-iba. Visayas, Luzon. Kaya marami dyan, mga prominenteng mga tao ngayon, ay galing from other parts of the country. So, hindi sila taal na doon. Talagang pumunta sila doon, nagsikap, nag-ayos, at naging maluwan yung kanilang mga pamilya at lahat. And then, para lang maintindihan din ng mga kababayan natin, during the time na si Presidente Marcos, the first president, FM, ay tumatakbo for president versus Macapagal, the only governor na kasama niya from Mindanao was Governor Vicente Duterte, tatay ni Presidente Duterte. So meron talaga sila deep-seated relationship. Meron silang relationship, and he was also a member of the first Marcos cabinet.
Yeah. So maliwanag. Anong portfolio ni Governor He was Duterte? parang in charge siya ng general services. Ibig sabihin lahat ng mga pangangailangan ng gobyerno, procurement, etc. and everything, he was in charge of that. Yan. So in other words, yung mga kumakalkal kung ano-ano, etc., tigilan nyo na yan. Tingnan nyo ang kasaysayan. Tingnan nyo yung Wala kasaysayan. History. kang magawa ng social media lang. Ikaw naman eh. Hindi, yung mga iba kasi, hindi nila... Sagot na ni Antanar yan. Huwag ka nang maingay Hindi, dyan. yung mga iba kasi, Oh. they are trying to fuel a lot of things. Hindi nila naintindihan. Kaya, Well, sa social media yun. Oh. Hindi mo makita sa mainstream media yung mga intrigahan. oh, Makikita mo lamang yan, pare ko. Oo. Sa social media. And mababaw eh. kaya, Parang ang coded messages yung mga nilalabas. hindi, ang aking halimbawa, hindi nila naintindihan yung mga yan. At saka, hindi nila rin naintindihan ang trabaho ng presidente. Kagaya niyan, si Harry. Oh. Si Harry. Si The Caller. The Caller. Isipin mo, gagawa siya ng statement na ganito na, pinapabayaan ng gobyerno, pupunta dito. Arestuhin na raw anytime. Alam mo, Ito- he was in government. Si Harry, he knows all of these things. You know, if you are the president, and there are certain things that are coming up, etc., you cannot just react and say, hindi ganon. Nagkaroon na siya ng statement tungkol sa ICC Nung pa yun, matagal na, the first few months of his presidency. Bakit hindi inulit? Ayan na nga, yan na sinasabi. Dapat inulit, pare ko. Sabi sa social media, Ang ibig mo sabihin, dapat minuminuto, oras-oras, inuulit yan. yun na nga. Mabuti na lang itong si Norman Gordon, birthday ngayon. Ay, gano'n. Oo, yung aking kaibigan. Ito pare, nagsikap ito. Dati ito, si Norman, dati itong head waiter sa Ambassador Hotel. Nung panahon namin. Ambassador Hotel. That was a long, long time ago. Ngayon, he owns a manpower service company. Marami siyang pati yung balikbayan. Nag-trading, etc. at lahat. He concentrated. Parang ngayon, 3% daw ng unemployed. Bumaba nga. Although pare may underemployment statistic doon. Mamaya, napakasarap. Napakasarap pag-usapan. Pero napakalaki Pero, naman by the ng way- underemployment. Ito, meantime, meron pong mga 2,000 individuals, 300 families, nag-landslide dyan sa nga eh. Mako Town. Kaya Sa Davao de Oro po yan. Mining town yan. Okay. 48 pa rin ang missing, by the way. Oo. Kailangan hindi natin alam nabaon sa lupa, landslide. Ang sinasabi pong Disaster. dahilan daw, itong Civil Defense Administrator, Sino ba yan? Ariel Ariel Nepomuceno. Ang dahilan daw po nung landslide, multiple weather disturbances, widespread flooding, landslide incidents, and damaged infrastructure. Okay. Ligtas na yung mga mining. Kasi Ligtas na. pag nagmimina ka, siyempre yun. Siyempre. Oo, marami nangyari. Siyempre dyan. Oo, nayuyog-yog ang, Siyempre. nabubungkal ang lupa. Ang minahan dyan, alam ko, natatandaan ko, Napakarami nag-cover ako ng stock market, isang malaki dyan yung Apex Mining. No. Napakarami dyan. Yung Apex, it's a gold mining Company. Yes. Mm. And it is listed. At one time, naging rin yan managed by the Philex Group. Ang Philex Group po ngayon, pag-aari ni Manny V. Pangilinan. Na ang kanyang... Na representative naman siya ng Salim Group of Indonesia. At ang tumutulong sa kanya para magkaroon ng magandang... Yung masikip. Malaking... Tumutulong ba? Wala nga epekto. Sobra ka naman, pare. Very, laki ng nun. Muscle man. pero ito ay nangyari sa Davao. Anong kumpanya yung mining company dito? Marami na sila dyan. Apex Dyan nga, iba-iba Apex to. Mining. Apex Mining. Apex Mines. So definitely, sabihin na natin nagkaroon ng mga weather Nasa bus po, nakasakay sa bus. Yung hindi doon sa loob ng minahan nangyari. Hindi. Palabas. Nasa labas sila, mga bus po ng mga workers ng Apex Mining. Nag-landslide at nalaglag yung mga bus
At nabaon. Yun. Hindi pa natin alam kung anong rescue. Kung anong ginawa. Naalala mo yun nangyari sa Chile ba yan? Yes, meron din ganun. Yung copper na nado sa ilalim, nakulong sa ilalim. Imbes na maging disaster story, naging ano po siya? Heroic rescue. Dramatic rescue. Naging Similar to dun sa shining glory moment. Similar dun sa Chile. I mean, kaya rin na gumuho doon, meron ng galawan na ng lupa doon dahil sa mining, sa mining activities. Hindi naman basta guguho ang isang bundok, bro, kapag hindi nagalaw na yan. Ngayon, nakikiramay kami. Dahil sa nangyarin to, palagay at ko. sana maganda rescue dito. Meron dapat may rescue. May dapat missing yan pa ang rin. balita ngayon. Balita. Yung kabayanihan na gagawin ng mga magliligtas sa mga nandyan. Kundi, wala eh. Hindi ganun ang yan ang takbo eh. Yun ang dapat ni na Ariel, ni Administrator Ariel Nepomuceno, at saka yung mga may hawak ng Apex. Let's turn this around into Rescue. Ayusin natin yung rescue. Malaking bagay yan. Meron pa rin missing eh. Hindi pa gusto eh. Baka pwede pang ano yun. Maayos. Dapat na, kung ora mismo nung nangyari yan. Punta na doon. Pati yung mga yung 10th Infantry Division nandoon yan, based. Okay, sa Davao. Sa area na yan. Dito sa para Davao de Oro. Ang balita, ang mga sinasabi, ang cost daw ng flooding. Nagmumukhang cover up. Hindi Rescue. Huwag muna natin sisihin kung sino-sino. Tignan muna natin kung meron pang maililigtas doon sa mga... Diyan na sama-sama dyan. At magaling naman na geologist at mining guy yung presidente ng Apex na yan Dr. Walter Brown. Okay. Dr. Walter Brown. Yun. Ayusin nyo. Siya ba? Doc! Concentrate kayo dyan. Walter Brown. Di ba NGCP yan? Dati. Yan din yung may-ari nung Palm. Palm Concepcion. Palm Concepcion. Yung nagpatay ng... Doon kayo pumunta nagpatay sindi ng... Doon kayo magsindi ngayon sa Davao de Oro, sa Mako. Hindi ko alam kung itong Apex under Philex pa. But when I was covering the stock market, it was. Ang alam ko, malaking investor ng Apex. Ang Apex dati, gold producer lang. Malaking gold producer siya. In a way, kailangan po natin yung gold na yun. Dahil it forms part of our international reserves. Yes. Kapag maganda ang inyong international reserves, maganda ang ating credit rating sa buong mundo. And therefore, yung mga local companies, mapa-Aboitiz ka o Ayala ka o MVP ka, di ba? Maganda ang prospect mo na mag-issue halimbawa ng bonds. Okay. San Miguel. So, hindi pwedeng dahil may nangyaring to, uupakan na naman natin yan. Wag ganon. Dapat ang inaano dyan yung ginagawa natin para mag-rescue. Ang dapat pong mangyari dito, tama ba ang supervision ng DENR? Ayan, pare, nabanggit mo DNR kaagad, pare. Pero 8:31 muna. 8:30, naku po. 8:31 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balikan ang bola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Baka may mga nagsasabi na agad. Yung mining kasi yan Kaya nag-landslide. Kahit po sa walang mining, sa areas na walang mining. Nagla-landslide talaga. Yan po depende sa kondisyon ng lupa. Yan. Pero malaking bagay din po kasi yung mga puno, tinastas. Yeah. Luluwag talaga yung
Having said that, Lupa, pinag-uusapan natin kanina, sa mining industry, meron silang tinatawag na remediation. Yes, meron. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, kasi ang pagmimina, Pag naghukay ka na, at even pagka-quarrying, di ba, yung ginagawa niya, meron silang process o guidelines mula sa Mines and Geosciences Bureau na kailangan ibalik mo sa dating kondisyon yung lupain doon na iyong mininahan, binungkal o kinwaring. Hindi ko lang alam, sir, kung paano ba ang nangyayari. Nasusunod ba yung mga guidelines na yon? Enforcement nga ito eh. Ayun. Kung nag-enforce ka na sa space ka, wala yun. Anong space? Hindi na. NASA lang yun. Meron lang agreement with NASA. Hindi ibig sabihin nagpunta na sa space. Yung Ganun ba yun? sabi po ni Jonathan, yung DNR at saka yung NASA raw. Yung NASA, yung National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Yan. Ay, meron daw agreement with DNR. Wow. Aba, maganda yun. Maganda yun. Matuwa tayo. Tukol daw sa climate change. Oo. Merong ito, epekto ng climate change to. Oo, ito, obviously. Kahit tama, space. Grabe. Ang init-init. Nako, ang dami na raw pong probinsya sa Luzon. Ang pwede nyo na sabihin nasa unang yugto ng drought. Okay? Pero sa Davao, area ng Mindanao, ang tindi ng ulan. Na bumabaha, nag-overflow na nga ang umaapaw na ang Agusan River. Kasama doon, yung Agusan River kasi yun na nagdadala ng ano doon eh. Ang laki nun. Malaki yan, malaking river yan. Kaya po dito sa atin, mahigit sa 80%, 80% na ng bagsak ng rainfall. Ibig sabihin, bumaba po ang rainfall. By 80%. By 80%. Laki nun. Ilang probinsya yan? Sa Luzon, Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, kasama na po ang Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal, Zambales. Okay. Pag 3 consecutive months po, ang rainfall mababa doon sa normal. Oo. Sinasabi na may drought. 3 consecutive months. Yung mga probinsya po na yan, na binanggit ko, ganun na ang kondisyon. So, therefore, drought na po yan. Sa Visayas, iisa pa lamang, Negros Occidental. So, makikita natin dito sa report na to, na nagsisimula ang El Nino. Ang malaking tama dito ay malamang sa Luzon. Okay? Malamang sa Luzon. At ngayon, idugtong natin dyan sa mga recent survey. Saan mababa ang trust and performance rating ng Presidente at ng Vice President? Balance Luzon. At ngayon, itong drought sa Luzon po. Sa Visayas, Mindanao, sa Visayas, Negros Occidental pa lamang. Okay. Ngayon, yung dry spell naman, below 20 to 60% reduction in average rainfall. Yung 80, matindi na yun eh. Ito, 20 to 60. Dito sa Luzon, meron pa din. Batangas, Laguna, Masbate Oriental, Mindoro. Pero yan dry spell, kung tawagin, meron na rin sa Mindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Norte. Yan po, officially, natala na yan ng Pag-asa. So, may dry spell na dyan sa lugar na yan. Sa Visayas, Antique, Biliran, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, Samar. Ibig sabihin po, bumagsak na ang average rainfall dyan. Mabigat between yan. 20% and 60%. Halos na, 3 consecutive months na. nationwide na to. Papunta na doon. Okay? Dry conditions. 2 buwan na below normal ang rainfall. Okay? Bulacan. Sa Visayas, Bohol, Siquijor, Southern Leyte.
Yan po ang official ng Pag-asa. Sa Mindanao, marami na dyan dry conditions. Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, yung Misamis area. Ang Zamboanga, Northern. ang buong po Zamboanga, dry conditions. Southern na yan. Abot na lahat. Ang sinasabi po ng Pag-asa, ang peak niyan hindi pa ngayon Pebrero. Pero nakikita na natin, may mga natutuyo na ng mga palayan. Alam niyo naman ng palay, water intensive yan. Hindi, kaya nga yung mga measures na binabanggit kahapon ni Senator Recto, sana maintindihan natin na implement kagad, hindi yung pag-aaralan pa. Very specific naman yung mga measures na yun eh. Pati yung pagtitipid. Sayang naman po yung aming degree. Kundi namin pag-aaralan yan. Pagtitipid. Meron pa naman kaming mga PhD. Yung wastage, yan ang tubig, ma-workout natin na mabuti kasi importante yun. Yung inyong degree, itago nyo na lang muna. Bakit naman? Wag na muna yan. Kasi Action muna, action. realidad ang pinag-uusapan natin. Anong gagawin natin sa ngayon? So, gusto mo action muna? Oo, hindi pwede yung degree. Ngayon daw po, kahit magbagyo, okay? Hindi maibsan. Hindi mahirap. makakahabol. Hindi makakahabol. Kasi yung bagyo, isang buhos lang yun eh. Tapos matatapon din yung tubig. Wala naman tayong mga catchment basins na marami at lahat. Yun ang problema. Yan ang dapat ninaayos. Kung, kumbaga, yung El Nino, lagi tayong dinadalaw niyan eh. Sa ayaw natin at sa gusto natin. Sana nakahanda na tayo. Pumupunta. Ilang taon na nating alam may El Nino. Na may cycle yan eh. Alam naman natin yung cycle. Ba't hindi natin napaganda? Yun yung catchment basis, yung basin ng rainwater, yung sinasabi ni Paring John. Oo. Napakaganda niyan eh. Wala eh. Kasi maraming mga LGU gusto multipurpose facility, arena. Ang gusto. But LGU lang. Ang congressman, ayaw mong... Pero dapat... Congressman din May flood control project flood nga, control project sila, 230 may billion. rock netting. This year, 230 Diba? billion. You would think dapat nagawa na to sa dami ng... Paano hindi po pwedeng gastusin yung flood control fund sa El Nino? Kasi wala namang flood eh. Hindi. Spell nga eh. Wala nga ulan eh. Hindi, sa Davao, hindi. Sa South eh. Umuulan sa South. Umuulan eh. Hindi, pwede. Ano yun? You can expand the definition of flood control by saying, ito yan, para maibsan In the future. in the future, mag-aalagay tayo ngayon ng catchment basin para pagdating ng flood, later on, La Nina, pwede na natin sukatin na maayos. Ang tinatanong nga, nagiging project ba yung flood control? Operative phrase yung in the future. Hindi, talaga ba na-translate into concrete projects yung flood control funds? Mahirap sabihin po eh. I-identify natin yung mga river basin. Yan ang sinasabi ko. At doon yung ibuhos. Di ba? Ang sinabi po ng presidente, yung daw water scarcity, at hindi lang ngayon El Nino, ang buong mundo nagkakaproblema na sa fresh water. Yes, agawan na nga yan eh. Agawan na nga eh. So tayo, maski wala na yung El Nino, may problema rin tayo sa fresh water source. Meron ng mga dalawang regions na dawalang subcontinents or continents na nag-aaway tungkol dyan. In the case of China, for example, and Indochina, ang sinabi nila, nung naglagay ng Three Gorges Dam, nabawasan yung tubig. Papuntang Indochina. Ayan ang workout. Kaya medyo nagkaroon ng konting kiskisan dyan. Tension dun sa lugar na yun. Ganon din ang nangyayari dyan sa Turkey, papuntang Tigris, Euphrates River. Ayun. Na workout din yan. Pati yung Nile River. Galing Sudan, papuntang Egypt. Oo. Bugbukan yan. So talagang ang tubig nagiging weapon, political weapon. And it can be. Economic weapon. Hindi lang yan. Kasi ginagawa po, umaandar na naman yung profit, yung greed. Na ginagawa, tinetake over ng isang multinational company ang mga water sources ng iba-ibang communities. Yes. Isang halimbawa yan, yung Nestle.
Yan. bottled water, tinira yung water source ng isang bayan dyan sa Africa. So yung mga taga roon, Nawalan. umiiglib, kilometro ang layo. Dahil nawalan sila ng water source. At kasi yung tubig na yun, kinuha ng Nestle factory at ginagawang bottled water. At saka para sa ibang drinks nila. nila. Alam mo, Ang lupit. mabanggit ko na, that's very ironic. Right now, merong sikat na documentary sa Netflix, yung We Are the World, yung gano'n, kung paano ginawa. Ang galing, ano? Pero naisip ko, alam mo, yung mga ginawa ng mga singers ng wala rin kung ganitong yung mga multinational companies, ang sila rin naman palang papatay doon sa mga Aprikano na mga nagkaka-drought doon. Di ba ganyan ngayon diba? balita? Kumita sila ng milyon-milyon sa mga dollar revenue, records revenue. Tapos yung multinational companies in cahoots with government, hindi mo naman makagawa yun kung wala nun walang Di ba ganyan ngayon? They're the same na pumapatay That's din the pala. sad story of colonization. Yeah. Tuloy-tuloy pa rin hanggang Yes. ngayon. Yan ang workout. Even those things you mentioned, yung the Three Gorges Dam Yes, and all. yes. I mean, the Chinese government cannot do it alone. Meron silang may private sector Okay. support. Yan po to yung do mga problema natin na hinaharap ngayon. that. Oo. Alam niyo yung DA, ang report nila kung bakit daw tumaas, record-breaking ang ating rice harvest. It's the shift, partly, di pa 100% tayo, to hybrid seeds. Ang laki daw ng idinagdag. Ang yield, pag hybrid ka, sa ngayon, almost 5 tons. Ay, Galing po yan sa 3 tons. Yung 5 tons na yon ang talagang target dyan. Kung maaayos natin yan, magdo-double yung 3 tons. Magiging 6. kaya nga ginagawa din naman ngayon ng DA, asynchronization. Ibig sabihin, ay yung pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fertilizer, pagbibigay ng tubig, from the Capital irrigation equipment. system, capital equipment, halos sabay-sabay. Kasi dapat may cropping calendar. Synchronized. Synchronized Dapat, kasi. Hindi kahit anong oras pwede. Hindi, kagaya ng May timing po may yan. timing yan. Halimbawa, Timing. kung sinasabi natin, we should have 2... Siya patay tayo dyan. Yung nga yung sinasabi natin, Diba? hanggang ngayon walang data eh. Nung panahon, Asan ang data mo? nung panahon ni Secretary Dar, a well-credentialed doctor, agriculturist talaga ito. May doctorate, etc. and everything. Ginawa ba niya yun? Hindi siya nagkaroon ng workout kasi politika na nga eh. Napabayaan nila. Imbis na disiplinahin, hindi na ng workout. Pwede pa, kung narinig sinabi mo, mag-switch tayo sa hybrid. Ay, di Kailangan ngayon. synchronized yung pagbigay ng ibang support. Hindi, kasi meron ding How would may that- resistance din. Ilang farmers. sa hybrid. Unproven. Sa hybrid. Hybrid. Isang problema yan. Cultural. Bukod dun sa pagpapalaganap. Yan. Na problema nga yan. Dahil yung LGU at national government hindi nagkakatuma. But also, yung attitude ng farmers, Farmers. medyo Untested. Oo Diyan mo kailangan yung pero agricultural extension. Yun, yung magpapaliwanag. Ito Yung po ang mga katibayan, ano, tingnan nyo. yung on the field, Ito mga yung gumamit. They will ng roll up their sleeves and explain. Hindi ito mga mula sa aircon na opisina. Wala yun. Hindi pwede yun, Hindi. well-credentialed. Ikaw yung na. mga well-credentialed, duda ako dyan. DTI lang Nasa yan. aircon na opisina, hindi mo Kasi mababa. parang Joel, Masyado ka naman. DTI lang yan. Hindi sa DA yan. Sa DA, corruption. Hindi pala. Yung import permit. Nako. Aray, Nako po. patay tayo dyan. Na binabasag nga ngayon ni Secretary Joe Laurel. Well, anyway, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pagkain pa rin po ang atin. Ang kanilang nakikita daw, based sa kanilang, ang target nila, by year 2028, self-sufficient na raw tayo sa isda. Food, fish, sufficiency level. Maganda yan. Maganda yan. Ibig sabihin niya, wala na imports. Nasa strategic plan po yan ng Bureau of Fisheries. Yan. Paano nilang gagawin yon? Ayan. Magbibigay ng mga magagandang bangka
Ayun. Fiberglass. Yan. Gusto ko yan. Konkreto po yan. At kasi diretso, doon sa mga mangingisda, ang benepisyo. Hindi through the politicians. Kasi pag subsidy yan, naku po, baka ako sa... Jonat. Ayusin. Yan na. Fiberglass reinforced boats. Pagkakataon na natin to para buhayin ulit yung ating boat building or ship building program. Ang ganda sana. Yan ang sana mga Workout. yung mga mangingisda po natin na inaapi-api dyan sa West Philippines. West Philippine Sea, pag meron kayong mga malalaking barko na fiberglass, para po mga yate yan. Oh, Although equipped siya for fishing. pure freezing. Yung mga fishermen, i-organize dapat yan sa into co-ops. Oh. At sila ngayon na magmaman Nung grupo. ng grupo na yan. May rotation sila. Oh, co-ops or alam ni Secretary Laurel yan kasi he's into fishing. Yan! Yan. Kaya nga siguro, etong BIFAR, medyo siguro pinukpok yung ulo eh. Ano yun ninyo? Tingnan ninyo Ito pa po, ng problem. malaki ang wastage din sa fishing. Alam niyo ba? yun? Yes. Okay. Yes. Nabubulok. Walang Walang cold storage natin. Walang cold storage. storage. Oo. Ito pa, yung mga taga-baybay, mga baybayin na fishermen, coastal, yan. Yung municipal waters, konti lang hinuhuli nila. Oo. Para sa kanila lang, Oo. at Subsistence naibenta. Kasi pag dinamihan mo, Subsistence lang. masisira rin. Basically, Wala kasi nga, pwede mo bang asinan lahat yung mga... Alam mo, may So, napanood, logistics po to. may napanood ko sa ibang bansa, din sa Asia, sa China, yung mga bangka, barko nila o bangka na pangingisda, blast frozen yung yeluhan diyan, hindi yung kukuha ka lang ng mga yelo, ipapak mo doon. Hindi kailangan pag ginawa mo yun, ibabalik ka pa rin pagkatapos mo humuli. Itong mga blast frozen Matagal facilities yung na- yelo. Pwede silang matagal sa laot. Alam ni Secretary Laurel yan. Sa bagay. Kaya That's his expertise, siya, no? Probel malaking ano yun. So, yung kanyang sistema, pwede na yung ibaba. Yeah. Dito sa ating mga... Yan po yung mangingisda ka sa laot. Oo. Meron pang isang programa naman, yung marine culture. Okay. Ibababa mo. At ang idea ngayon, parks. Yes. Uy. Hindi na po yung solo-solo. Paring Joel, meron siyang palaisdaan. Hindi yun. Tirayo Eh, yan. Hindi Paring ganon. Donat, ikaw, doon ka sa lugar mo. Fishing zones. Yan, mariculture parks po. Ano ibig sabihin niyan? Integrated ho Yes. yan. Meron na yan na laboratory. Kompleto Uy. sila. Yung May ganyan breeding. po, pattern dyan after yung salmon sa Alaska. Amerika at Canada. Oo. Meron mga laboratory yan. Culture na nila yun. At tinitignan nila, pinag-aaralan, kung maayos ba. Kasi po, kinukuha din nila yan, yung itlog ng salmon. Natural eh. Nag-spawning yung Pati saliniki, etc. and everything. Yan po ibig sabihin ng park. Hindi lamang palaisdaan. Dyan. Merong science. Hindi yung kanya-kanya workout. Ito dito talaga science to. environmental Totoo pa. science. Ito totoong science kasi ito nangyari. The best example of this are two of the Science yan. science to. Isa yung sa Sarangani Bay. Sarangani Ang Bay. ganda dyan. Nangyari. Yan. Naayos nila. Yun, expand mo lang yun. Ang lupit ng identified mo aquaculture dyan. Yung production. Identified mo yung mga areas. Actually, yung bangus nila, pare, lumalaban na raw sa bunuan. Oo. Lumalaban na sa bunuan. Oh, lumalaban na. Export talaga yan. Nakukuha yan sa atin. Yung mga pusit, ang lalaki. Nagaling dyan. Oo. Cultured kaya yun. Kaya, culture. So there will be the concept may area doon tapos Zone. It's a merong zone. research and everything Oo, tapos kompleto. nandun. Yun ang ginagawa doon. I'm quite aware of that because classmate ko yung nagumpisa doon eh. Oo. Simon Macaraig. Yan po park, ibig sabihin niya, pati hatcheries. Kompleto yun. Oo, Research, etc. and everything. So, maaaring Galing. magkakaiba Dapat kayo ng palaisdaan. Pero yung support system nyo po, iisa. Maliwanag. Nasa park. Maayos kayo. Parang Ecosystem na yun. But yan ang dapat na gawin din dyan sa Bunuan. Kasi dyan sa Pangasinan, otherwise, masisira na rin sila. Pag hindi sila nagsama-sama doon na kanya-kanya. That's the template. Which is happening Yan ang template. unfortunately, dito. Sa? Laguna.
Oh, Ay, kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. Yun nangyari sa prawns natin. Oh, yan. Ganyan din, kanya-kanya. din, Walang kanya-kanya. research, Wala. walang kung ano, Wala. walang science, upak kayo ng upak. Ayan, nasira. Laguna, Taal. Yan ang mga... Tayo ang hari ng prawns noon dito. Tinalo na tayo ng Vietnam ngayon. Sila na nag-e-export sa Japan. Yeah. Nabuti na lang, far-reaching pala yung vision ni Senator Cynthia Villar doon sa may wetlands. hindi Baby doon. steps. Hindi mangyayari Ay, doon. hindi mangyayari doon. Hindi mangyayari doon. Hindi mangyayari doon. Ano yung Bakit? wetlands doon? Naglalagay sila ng sanctuary doon. Ay, sa ibon. Then from there siguro, lalagyan na rin nila ng para sa Aquaculture? Hindi pa pwede ron. So, meron po equivalent ng post-harvest sa fishing sector natin. Yung fisheries, ang may yung sa bigas, ang post-harvest niyan, o sa gulay, ay yung mga silos, yung mga warehouse, yung refrigerated warehouses, yung cold chain technology, yan. Sa isda, meron din pong ganyan. Kasi nabubulok yung isda, mas mabilis. Ang ganda sana kung pasukan ng private sector yan. Yun! Nga ng pamahalaan. Kasi hindi kaya ng gobyerno lang yan eh. Sa dami-dami po ng kailangan gawin dyan, kung papasukin nyo pati yan, yung post-harvest ng fishing sector. Malaking bagay kayo. Laking pera niyan, pare. Sa umpisa, dito nyo ilagay. Tapos, yung kailangan nyo isda, hindi na sariwa, na mapupunta sa tindahan. Di ba? Yung ginagawa na sarangani, alam mo ba yun? Iayos na nila, vacuum pack? Oo. Kompleto na sila. Isipin mo yun, naka-vacuum pack na. No? Vacuum pack. Diretso na, lipad na. Ang laking bawas po noon sa wastage. Workout na naman. Sasabihin At ng, hindi naman kamahalan, ha? sasabihin ng Yung kanilang pagbenta. sasabihin ng private sector sa inyo, that is not our core competency. Patay. Hindi. Dito nyo ilagay, land bank. Land bank. Ayun, financing. Disiplinahin nyo ng mabuti yung inyong mga pinagbibigyan ng loan. Yan po ba land development? Ayan nga ang problema. Land development ito dahil gagawa ka ng paglalagyan mo ng mga Post-harvest. post-harvest. Land development na rin yon. Real estate. Patay. Pero yun daw ang mahal eh. Yun ang mahal. Oo. Doon nagko-concentrate ang land bank. Hindi naman doon. Per square Hindi naman meter ang doon labanan. Okay. Hindi naman eh. Doon sa land development. 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.